Pitong benepisyo ng luya. Bago tayo magsimula, huwag kalimutan mag-subscribe at i-ring na rin ang bell para updated kayo sa mga bago nating videos. Ang luya o ginger ay isa sa mga pinakasikat at pinakamasustansyang halamang gamot na ginagamit sa iba't ibang bansa. Ang luya ay mayaman sa mga compounds na gingerol at shogaol, na may biological activities na anti-inflammatory, antioxidant, anti-cancer, anti-allergic, at antimicrobial. Maaaring gamitin ito sa fresh, dried, powdered, oil o kaya naman ay juice. Kaya ito ang 7 benepisyo ng luya. Una, ang luya naglalaman ito ng gingerol, na may medicinal properties. Ang luya ay may taglay itong gingerols at gingerdiol na nakakatulong labanan ang mga virus at bakterya, at palakasin ang resistensya natin. Tumutulong rin itong labanan ang cancer cells. Ang gingerol ay may malakas na anti-inflammatory at antioxidant effect, ayon sa pananaliksik. Halimbawa, maaari itong makatulong na mabawasan ang oxidative stress, na nagreresulta mula sa pagkakaroon ng napakaraming free radical sa katawan. Pangalawa, nakakatulong ito sa pag-iwas sa nausea o pagduduwal. Ito ay epektibo lalo na sa mga buntis na nakararanas ng morning sickness, mga taong may motion sickness, at mga pasyenteng sumasailalim sa chemotherapy. Ang 1 hanggang 1.5 grams ng luya ay sapat na upang makaramdam ng ginhawa mula sa nausea. Pangatlo, nakakatulong sa weight loss. Ayon sa pagsusuri noong 2019, sa isang trusted source na ang luya ay makabuluhang nagpababa sa timbang ng katawan ng isang tao. Ang luya ay nakakatulong para mapabilis ang pag-burn ng calories at fat sa katawan dahil sa thermogenic effect nito. Ito rin ay nakakatulong para mapigilan ang pagkagutom at cravings dahil sa appetite-suppressing effect nito. Ang pag-inom ng salabat o ginger tea bago kumain ay maaaring makapagpababa ng calorie intake. Pang-apat, nakakatulong ito sa pagpabuti ng brain function. Ang luya ay may antioxidant properties, na nakakaprotect sa brain cells laban sa oxidative stress at inflammation, na maaaring magdulot ng neurodegenerative diseases, tulad ng Alzheimer's at Parkinson's disease. Ang luya ay nakaka-stimulate din ng memory, cognition, attention, at mood. Pang-apat, nakakatulong ito sa pagpababa ng blood sugar level. Ang luya ay may hypoglycemic effects, na nakakaapekto sa insulin secretion at glucose metabolism. Ito ay makakatulong para mapanatili ang normal na blood sugar level at maiwasan ang diabetes complications tulad ng neuropathy, nephropathy, at retinopathy. Pang-anim, nakakatulong na ma-lower ang cholesterol level. Ang high levels of LDL o bad cholesterol ay nakakahulugan na nakakapanganib na ikaw ay nakakarisk ng heart disease. Noong 2022 nag-conduct ng pagsusuri sa 26 na trial, na natuklasan nila na ang nangluya ay makabuluhang nakakabawas sa triglycerides at LDL cholesterol, habang pinapataas ang HDL cholesterol. Kahit na ang mga doses na mas mababa sa 1,500 mg bawat araw ay epektibo. Gayunpaman, maaaring mahirap isama ang napakataas na doses ng luya sa iyong diet, lalo na kung hindi mo gusto ang lasa ng luya. Pang-7, nakakatulong ito sa paglaban sa sipon at ubo. Ang luya ay may antiviral at antibacterial properties na nakakatulong sa pagpuksa ng mga mikrobyo na sanhi ng sipon, ubo, trangkaso, at iba pang respiratory infections.
Ang luya ay may vitamin C din na nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya. Ang salabat o ginger tea ay isang mabisang inumin para mapainit ang katawan at mapaluwag ang baradong ilong. I hope you like this video at may natutunan kayo. Be sure to like, comment and subscribe para mag-upload pa tayo ng maraming healthy tips. See you on my next healthy tips.